Carmela, siya ang dahilan kung bakit hinuhuli ang lolo mo. Siya ang dahilan kung bakit natake sa puso ang lolo mo. Bakit ka lumabas? Nagtataka lang ako eh. Si Janine, di ba dapat nandito siya kasama ni Lolo? Nagkasarisi kayo. Kanina, nandyan. Ano po nangyari sa anak ko? Nagka-seizure po siya kanina. Lumulubha po ang kalagayan ng anak ninyo. Si Janine, I've been calling her a lot of times pero hindi siya sumasagot. Baka umiiwas na makausap ka. Ma, ba't iiwas sa akin si Janine? Siguro kasi baka tanungin mo siya tungkol sa kapatid niya. Yung inaakala mo na matino, malinis, na malabira yung babae, isang malaking kalokohan. Magmula nang umalis ka, sila na ng Dante ang laging magkasama. Well, I've heard may namamagitan na sa kanilang dalawa. Tumawag ako para abisuhan ka na nandito ang anak ko. Sinabi ko na nagkakamabutihan na kayo ni Carmela. Now, I want you to do your part. Make sure na maniniwala si Iago sa inimbento ko. Pinagtanggol pa kita sa nanay ko. Hindi pala totoo naman yung mga sinasabi niya. Iago, hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Ikaw na magunwari. Si Dante nandito dahil siya yung tumutulong sa amin. Tapos pag-iisipan mo ko ng kung ano-ano. Si Uncle Dante na yung kailangan niyo ngayon. Kaya huwag ka mag-alala. Wala na rin akong pakialam sa inyo. Iago, sandali lang. Iago! Ikaw na ang aking pag-ibig. Iago! Ikaw na sa bawat saglit. Lagi ay kapiling ko kahit sa panaginip. Baka nagselos. Wala namang dahilan para magselos siya. Yun na nga eh. Ewan ko ba dun sa pamangkin ko ngayon? Gumagawa ng invento na pagseselosan eh. Hindi ko gusto yung sinabi niya sa'yo na nagbibintang ang kalumalandi sa akin. Gusto mo harapin ko yun? Hindi na, Dante. Hindi na. Lalo lang kayo mag-aaway. Ano pa ba ang bago? Medyo immature pa kasi yun eh. Hayaan mo na lang muna siyang magpalipas. Hayaan mong ma-realize niya yung pagkakamali niya. Kukunin ko lang yung order na. Order na. I-check niyo maigi ang delivery ng supplier. Pagkatapos, ilagay niyo lahat sa freezer. Let me guess. Sa itsura mong yan, sigurado ako nahuli mo na sa akto ang magaling mong girlfriend kasama ang bolero kong boyfriend. Right? Nakita ko sila magkasama kanina. Magkahawak sila ng kamay ni Uncle Dante. Nagyakapan. Sa harap ko. O, diba tama ako from the very start? Gaga pala yung Carmela na yan eh. Nung sinugod ko siya, dapat lumayo na siya kay Dante. Dapat talaga nasabuyan ko yan ng asido sa muka. Pati tuloy si Aliyah na damay. Tama nga yung sinabi ng nanay ko. Baka sila na nga ni Uncle Dante. Pero paano niya nagawa sa akin to? Nangako siyang lalayan niya yung tsuhin kong yun. Talagang dapat niyang layuan si Dante. Dahil lang si Dante, kilala ko yan. Hindi niya lulubayan si Carmela. Huwag kasi siya magpakita ng interes ng tuluyan na siyang layuan ni Dante. Ay, si Carmela! Carmela! Nay, Nay, bakit wala sa ICU si Jay? Ano nangyari sa kanya? Naoperahan ng kapatid mo, anak. Bakit daw, Nay? Uminom mo kasi yung dugo sa ulo ni Janine. Kailangan daw tatanggalin para magkaroon ng pressure sa utak niya. Pag hindi siya nakapala na agad ay parang magtuloy yung pagiging pagbutas niya. Carmela, baka mapano yung kapatid mo.
Sally, pagsabihan mo ang mga staff mo, huwag silang tatanga-tanga. Hindi pwedeng malaman ng papa na ngayon ooperahan si Janine. Yes po, Ma'am Trixie. Opo. Okay. Sige po. Anong balita ka dyan? Wala pa ring malay. But she's doing well. Ang sabi ng doktor, ganun lang daw talaga ang epekto sa disgrasyang nangyari kay Janine. Buti naman kung gano'n. Eh haba, pwede mo naman ako samahan sa kanya. Makita ko naman ang anak ko. Papa, kailangan mo muna magpalakas. Mahina ka pa. Isa pang sabi ng doktor, hindi maganda kay Janine na magkaroon ng bisita. Hindi makabubuti sa kanya. Yeah. We are in the same hospital. Okay? Pwede akong mag-wheelchair. Okay. But not today, okay? Palakas ka muna. Panginoon, sigurado ho ako na kulang ako sa paglapit sa inyo. Kasi sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, pinipilit kong kinakaya mag-isa, sinasarili. Pero kulang pa rin. Hindi ko pa rin matupad ang mga pangarap para sa pamilya ko. Akala ko kaya ko po. Pero hindi pala. Nakalimutan ko na higit sa lahat. Ikaw lang naman na may hawak ng kapalaran namin. Panginoon ko, inilalapit ko po ang kaligtasan ng kapatid ko. Siya lang ang nagpapasaya ng manungkot naming buhay ni Nanay. Huwag niyo siyang hayaang bumitaw. Nakikiusap ako sa inyo, Panginoon. Pagalingin niyo po si Janine. Parang awa niyo na po. Ito ng kape mo. Magbanto ka na. Tama na yung alak. Alam mo, Tioli, sinabi niya sa akin nung tabi niya. Sabi niya, Yago, magpunta ka Maynila. Mag-aaral ka, magtapos ka para daw sa future namin. Ako naman si Tanga, sumunod. Sumusulat pa nga ako eh. Padala ko isang sulat. Hindi sinagot. Yun pala sila na. Ano ba naman, Yago? Pangalawang timpla ko na sa'yo ng kape. Mabuti pa. Bumalik ka na sa bahay ng lolo mo. Ayoko muna umuwi doon. Wala sila, nasa ospital si Lolo. Ha? Totoo palang inatake sa puso si Tito Fernando? Ayoko umuwi. Babalik na lang ako sa Maynila. Nung babalik ka sa Maynila, eh di lalo mo lang pinaubaya si Carmela kay Dante. Wala na akong pakialam sa kanya. Sinaktan na niya ako. Baliw!
Huwag mong bitawan si Carmela. Tingnan mo nga ako. Kahit ano pang nagawa sa akin ang kasalanan ni Dante, habol pa rin ako ng habol. Dapat ipaglaban mo yung pagmamahal mo kay Carmela. Bakit? Hindi mo nagmamahal si Carmela. Yago! Yago, saan ka pupunta? Carmela, hindi ko alam kung malalampasan ng kapatid mo yung operasyon na to. Napakaiksi pa ng panahon. Nakasama natin siya. Hindi ko pa siya napapagsilbihan. Kulang pa yung nagagawa ko sa kanya para ipakita ko sa kanya, iparamdam ko sa kanya ang pagiging ina ko. Huwag kayo magsalita ng ganyan. Kasalanan ko lahat to. Dapat nung una pa lang inangkin ko na siya kay Fernando para hindi nangyari itong lahat. Ninakaw lang naman siya sa akin ng tatay niya. Dapat giniit ko yung karapatan ko sa kanya. Nay. Ako yung ina niya, di ba? Nay, wala po kayong kasalanan. Kasalanan to lahat ni Fernando. Siya ang dapat sisihin natin. Hindi ikaw, Nay. Dok. Dok! Dok, kamusta po yung kapatid ko? Ligtas na po ba siya? Dok, bakit po ganyan yung tingin niyo sa amin? May nangyari ba masama sa kapatid ko? Dok. Dok, huwag niyo kaming takutin. Kamusta ho ang lagay ni Janine? Actually, successful ang operation. Let's just hope and pray na hindi na mag-leak ang blood sa ulo niya para hindi siya magkaroon ng damage sa brain. So paano? Mag-usap na lang tayo ulit mamaya. Salamat, Dok. Salamat po, Dok. Papa. Inumin niyo to. Teka. Baka dami namang gamot na binibili ng doktor dito. Hayaan niyo na. At nang mabilis kayong gumaling. Meron pa nga dito eh. Hi, Ate Trix. Oh, Yoli. Mabutit pumunta ka rito. Hi, Tito. Oh. Paano mo nalaman dito ako sa ospital? Nabanggit ho ni Yago kagabi. Dinamayan ko muna mukha ko kasi namumroblema eh. Nasaan ang anak ko? Pinipilit ko nga hong pauwiin sa inyo. Pero babalik na lang daw siya sa Maynila. Galit kasi kina Carmela at Dante. Nahuli niya kasi sa akto na magka-holding hands ang dalawa. At humalit pa si Dante kay Carmela. Sila na nga pang dalawa, Ate Trixie. Gamot niya, Papa. Mula nang umalis dito si Yago, alam ko na sila na ni Dante. Naawa nga ako sa anak ko eh. Pero hindi ako nagkulang ng pangaral. From the very start, I know that woman will never be faithful to my son. Call it mother instinct.
tuluyan ka para madala! Pasensya na, Brad. Pasensya na. Alam mo, Janine, hindi sa panaginip ko, hindi ko maisip na lolokohin ko si Yago. Hindi ko talaga siya kayang lokohin. Alam mo, Janine, si Yago lang yung lalaman ng puso ko. Alam mo, natatakot ako eh. Natatakot ako na lamunin siya ng pagsiselo sa akin. Na mapabayaan niya yung pag-aaral niya. At talikuran niya ako. Kaya, Janine, mahal ko si Yago. At alam mo yan, Janine. Kaya magising ka na. Ikaw lang magpapatunay kung gaano ko siya kamahal. Kaya, Janine, kailangan kita. Gumising ka na. I told you, Papa, everything will fall into place. Don't you worry about anything. Buti na lang. Nagkaroon ng pakinabang hampas lupang Dante na yan. Muntik na wala ang pasensya ko sa tarantadong yan. At least, nasolve ang isang problema natin. Hi, good afternoon. Good afternoon. Speaking of solving problems, Papa, I want you to meet Attorney Abad Santos. Attorney, gusto ka. Kailan ba magpapalit sa mga daputos na pulos na yun nasa labas ng bukamatay sa akin? Mabigat po ang kaso niyo, Mayor. It may take time bago natin tumayos. For the meantime, naka-hospital arrest kayo. Pero once na ma-discharge kayo dito sa ospital, automatic na sa kulungan kayo itutuloy. Nilolokong ba ako? Wala naman akong kaso Di man ako kriminal Papa, relax. Relax, okay? Huwag po kayong mag-alala, Mayor. Mas mainam po na magtagal kayo dito sa ospital para maiwasan natin na madala kayo sa kulungan. Alam ko na mahal mo kami ni Nanay. Kaya nga hindi ka papayag sa gusto mangyari ni Fernando, hindi ba? Hindi ka mahihiwalay sa amin ni Nanay. At kailangan mo na magising para sama-sama tayo. Walang sino man ang pwede makapaghiwalay sa atin, hindi ba? Kaya bunso, lalaban ka, ha? Kaya mo yan. At nandito kami ni Nanay para sa'yo. Janine? Janine, narinig mo ang ate? Bunso, lalaban ka, ha? Kaya mo yan. Nay. Nahihawa ko yung kamay ni Janine. Gumalaw yung kamay ni Janine. Ibig sabihin na intindihan yung mga sinasabi ko sa kanya.
Magagaling ka, anak. Nandito kami ng ate mo para sa'yo. Hindi kami titigil. Gagawin namin ang lahat para gumaling ka, anak. Hintayin namin paggising mo. Laban lang, Janine. May gana ka pang bumisita dito sa ospital pagkatapos mong agawan ng girlfriend si Yago? Malinis ang konsensya ko. Kung ayaw niya kakausapin, okay lang. Balas sa buhay niya. Malinaw na break naman tayo. Huwag mo nang alamin ang mga bagay na hindi mo dapat pinakikailaman. Tingnan lang natin. Ako ba yung sinasabihan niya ng malandi? Yung pala, siya yung may girlfriend. Kapal ng mukha. Wala actually. Kami lang naman dalawa ni Janine ang nakakaalam kung saan papunta ang papa at si Janine. Parang wala namang problema. Kasi hanggang ngayon wala pa rin malay si Janine. Hindi nila makakausap yun. Janine, gising ka na. Gising na siya. So dapat, makontrol niyo si Janine. Kung hindi, lalong madidiin si Mayor.